Okay. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Before we start, let's pray together. Bago tayo magsimula, tayong lahat po ay manalangin. Dear worship friend, gracious Father, Mahal naming Ama na mabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at wala hanggang pagkawasak. Thank you for guiding our Christian life to abide in church until now. Salamat po sa pagpapatnubay sa aming pamumuhay Kristiyano na manatili sa church magpahanggang ngayon. You know that we have a lot of oppression in our Christian life. Nalalaman po namin na mayroon po kaming napakaraming kahirapan sa aming buhay Kristiyano. But even though we have a lot of oppression, our Lord is always with us and guide us. Ngunit bagaman kahit na meron kaming maraming kahirapan sa aming buhay Kristiyano, ang Panginoon ay palaging kasama namin at gumagabay sa amin. And our Lord help us to overcome our oppression by relying on the Lord. At ang Panginoon ay tumutulong sa amin upang mapagtagumpayan namin ang mga kahirapan na nagtitiwala sa Panginoon. And this time, by the grace of God, we are gathered together in the name of the Lord. At sa oras nito, sa biyaya ng Diyos, kami po ay nagkatipon sa pangalan ng Panginoon. This time, please teach and guide us through the Word of God. Sa oras na ito, pakiusap, turuan niyo po kami at gabayan sa salita ng Diyos. Let us understand your will through the Word of God. Nawa po ay maunawaan namin ang iyong kalooban sa pamagitan ng salita ng Diyos. Let us have a power and the strength to obey to the Word of God. Magkaroon nawa po kami ng kalakasan at ng karunungan upang sumunod sa salita ng Diyos. Please allow all your grace to all attendants, Pakiusap, ipahintulot mo po ang lahat ng iyong biyaya sa lahat ng mga nakadalo. especially from tomorrow we will conduct the Grand Bible Seminar. Lalong higit, magmula bukas po ay magdadaos kami ng aming Grand Bible Seminar. Please open our mouth to preach the gospel. Pakiusap, ibukan niyo po yung aming mga bibig na may pangaral ang Ebanghelyo. And please lead many lost souls to the Bible Seminar. At pakiusap patnubayan niyo po ang maraming nawawalang kaluluwa sa Bible Seminar. Let us accomplish great works of salvation. Nawa may sa katuparan po namin yung dakilang misyon ng Ebanghelyo. We only rely on your mercy and gracious. Kami po ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Ito po yung aming dalangin sa pangalan. Okay, let's open to the Bible, Jeremiah chapter 22. Sa buksan natin sa ating Biblia, Jeremias chapter 22. 22 verse 21. 22 verse 21. Verse 21. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ako'y nagsalita sa iyo sa iyong kasaganaan, ngunit iyong sinabi, hindi ako makikinig. Ito na ang iyong pamumuhay mula sa iyong pagkabata, na hindi mo pinakinggan ang aking tinig. It was just said to the children of Josiah. Ito po ay sinasabi sa mga anak ni Jehosea. It said, right? They said, right? I will not hear. Sinabi dito, hindi ako makikinig. All the children of Josiah, they also became king over Israel. Lahat po ng mga anak ni Hoseas po ay naging hari ng Israel. But the problem, right? They disobeyed until the end. Ngunit ang problema, sila po'y sumuway hanggang sa wakas. But it said, right? This has been your manner from your youth. Pero nasabi po dito, ito na ang iyong pamumuhay mula sa iyong pagkabata. That you did not obey my voice. Na hindi mo pinakinggan ang aking tinig. It
disobedience became their manner, Yung kanilang pagsuway po ay naging kanilang pamumuhay na. their manner or their custom, Yung kanilang pamumuhay o nakaugalian na. their or we call habit, O kaya po yung kanilang naging habit po, ugali na. everybody has the habit, right? Habit. Lahat ng tao po ay mayroong nakaugalian. Yeah, you also have your own habit. Meron din po kayong sarili nyong nakaugalian. So we can say that our habit maybe can determine our life. Marahil masabi po natin yung ating nakaugalian, yung magpapasya ng ating buhay. Because we we live our life according to our habit. Dahil nabubuhay tayo sa ating buhay, ayon po sa ating mga nakagawian. It is just said, our thought give a birth, our act. Kaya nagsinasabi po na yung pag-iisip natin, nanganganak po ito ng ating sa mga gawa. And our act give a birth, our habit. At yung ating mga gawa po, nagiging anak niya po yung ating nakagawian. And our habit become our personality. At yung ating pagiging pag-uugali po, ito na yung nagiging ating pagkatao. Then our personality determine our destiny. Pagkatapos yung pagkatao natin yung magpapasya ng ating walang ng pagkapalaran. So it's important, right? What habit we have. Kaya napakahalaga po, anong pag-uugali meron tayo. But if we have some habit, it's very difficult to change our habit. Pero kung tayo po'y meron ng mga nakagawian, napakahirap pong baguhin yung ating mga nakagawian na. There is a famous Korean word. Meron pong sikat na kasabihan sa Korea. The habit of 3 years old goes to until 80 years old. Yung nakaugalian ng 3 taong gulang na bata ay nagtutungo hanggang 80 years old. Naintindihan niyo po anong ibig sabihin? Naintindihan niyo po kung ano ibig sabihin? The 3 years old, right? Baby, it's just a small baby, right? Yung 3 years old po, ito po'y bata pa. Yeah, but if they have some habit, their habit goes until they become old, 80 years old. Pero yung kanilang nakagawian o nakaugalian, magpapatuloy po ito hanggang sila ay tumanda. So if you have some habit, it's very difficult to change your habit. Kaya kung meron po kayong mga nakaugalian na, napakahirap pong baguhin yung nakaugalian nyo na. Especially as you grow older and older, it's more difficult to change your habit. Higit sa lahat, habang tumatanda ka ng tumatanda, napakahirap ng baguhin yung nakaugalian mo. There is a tree. The one tree, very small, not so long after planted. Meron pong isang puno na Very small. napakaliit po niya po. Yeah. But the other tree, a little already grow. Pero yung kasunod na puno po, medyo umusbong. And the other tree, already grew more. At yung isang puno naman po nakasunod ay talagang lumaki. And the other tree, already very big. At yung sunod na puno po ay mas malaki po. Very big. Different, right? Magkaiba po, di ba? Yeah. It's very easy to plug out, right? Mas madali po itong kuhanin, di ba po? It need a little strength to Ito po. remove, right? Kailangan po nito ng medyo lakas para bunutin. Maybe, and it need a more strength, right? To Ito remove, po, right? kailangan ng higit na lakas. But maybe it's impossible to remove, right? Pero ito naman po, imposibleng matanggal, mabunot. Like the mango tree, right? Katulad ng punong kahoy ng puno ng mangga. So that's why before our habit already fixed like that, we need to change our habit. Kaya bago po mapix yung ating nakaugalian na ganito, kailangan na po natin itong mabago. So especially
as a saved Christian, we need to have a good habit as a Christian. Higit sa lahat bilang mga Kristiyano na po, kailangan magkaroon tayo ng mabuting pag-uugali. Yeah, the habit of our Christian life can determine also our Christian life. Yung nakaugalian ng ating pamumuhay Kristiyano, yan din po yung magpapasya ng ating buhay Kristiyano. Especially after you got the salvation, you are like a newborn baby. Higit sa lahat, nung maipanganak kang muli, ikaw ay katulad ng isang bagong silang na sanggol. Like this tree, right? Katulad ng maliit na puno po, di ba? That's right. This time, it's important. You need to have a good habit. Kaya sa pagkakataong ito, napakahalaga na magkaroon ka ng mabuting pag-uugali. Yeah. But if this time you don't have a good habit, it's more gradually more difficult to change it. Pero kung sa pagkakataong ito, hindi na magandang iyong pag-uugali, napakahirap ni po nitong baguhin. So today we think about the habit of a saved Christian. Kaya ngayon, pag-isipan po natin yung pag-uugali o ng mga Kristiyano. Yeah. To have a good habit as a Christian, at first we need to forsake bad habit what we have done before we get the salvation. Upang magkaroon po ng mabuting pag-uugali bilang isang Kristiyano, kailangan muna nating alisin, talikuran po yung ating mga nakaugalian bago tayo naligtas. Yeah. Epeso chapter 4. Epeso Kapitulo 4. Epeso chapter 4, 22. Chapter 4, verse 22 po. Epeso chapter 4, 22 hanggang 24. 22 hanggang verse 24. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa, at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. 22, verse 22 said, right? Put off concerning your former conduct. Sinabi ng verse 22, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay. Here, former conduct is your life before you get the salvation. Yung dating paraan ng pamumuhay po, ito po yung pamumuhay ninyo bago kayo nagkaroon ng kaligtasan. But what was your former conduct? Pero ano po ba yung paraan ng inyong dating pamumuhay? It's right. The old man which grew corrupt according to the deceitful lust. Ang dating pagkatao na pinasama sa pamagitan ng mapandayang pagnanasa. Our old man, our flesh just seek, right? The deceitful lust. Kaya yung dating pagkatao po natin, ang hinahanap lang nito yung mapandayang pagnanasa. Yeah, so we have many old habit before we get the salvation. Kaya meron po tayong napakaraming dating nakaugalian bago naligtas. Yeah. But it can hinder our Christian life. Pero ito po yung makakahadlang sa ating pamumuhay Kristiyano. So you have to remove the old habit, right? Kaya kailangan nating alisin yung dating paraan ng pamumuhay. And 24, then you put on the human which was created according to God. At sa verse 24, at kayo magbihis ng bagong pagkatao nilang ayon sa wangis ng Diyos. Yeah, you put on the human means you have a new habit as a saved Christian. Kayo magbihis ng bagong pagkatao, ibig sabihin, magkaroon kayo ng bagong pag-uugali bilang isang ligtas na Kristiyano. So, yeah. What's the old habit? Ano po yung dating pag-uugali? For example, halimbawa, yeah, maybe before you drunk. Halimbawa, dati palainom ka. It's old habit, right? Yan po yung dating pag-uugali, di ba po? But you have to stop. Pero kailangan mo nang itigil ito. Before you did cigarette. Kung dati naninigarilyo ka, it's old habit. Yan yung dating pag-uugali. Forsake. Talikuran nyo na po yan. Did you have a gambling before? Nagsusugal po ba kayo dati? Gambling? Nagsusugal po. Old habit.
dating pag-uugali. remove. Alisin nyo right? na po ito. Maybe before you have it to go to the place to sin, Marahil dati nakaugalian yung pumunta sa mga lugar na mayroong kasalanan, nagkakasala. before you have the habit, Sunday morning you have a late sleep, At dati may kaugalian kayo na pag linggo ng umaga, malalim ang inyong tulog. still Ganun pa rin ba hanggang ngayon? forsake, Talikuran nyo na po ito. old habit forsake. Talikuran nyo na po yung dating Yeah, pag-uugali. it hinder our Christian life. Dahil ito yung hahadlang sa ating pamumuhay Kristiyano. Yeah, what habit we have to forsake? Anong pag-uugali yung dapat nating talikuran? We have a habit in our speech, right? Meron tayong nagiging pag-uugali sa ating pananalita. Tama po ba? But sometimes we can easily hurt the other. At minsan maaari tayong makasakit. Madali tayo nakakapagsalita ng masakit sa iba. Proverb, Kaikan, chapter 12. Kaikan, chapter 12, verse 18. Verse 18. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Mga salitang padalos-dalos ay parang ulos ng espada, ngunit ang dila ng pantas ay kagalingan ang dala. There is one who speak like the piercing of a sword. Mga salitang padalos-dalos ay parang ulos ng espada. It was our old habit, right? Yan po yung dati nating pag-ugali. We have to be very careful not to hurt the other. Kailangan nating maging maingat na huwag saktan yung iba. Yeah, our speech can be it's like the sword, right? Yung ating mga pananalita o salita ay maaaring maging espada. Yeah, it's very critical, right? Ito po ay mapanganib. Tama po ba? If somebody are hurt by the word, yeah, it's very difficult to recover. Kaya kung merong isang taong nasaktan sa magitan ng salita, napakahirap po nitong ma-recover. So whenever we speak, we need to be careful not to hurt the other. Kaya sa tuwing tayo ay nagsasalita, kailangan nating maging maingat na huwag makasakit ng iba. And so we have the habit in our speech. We speak too much. At meron din tayong pag-ugali sa ating pananalita na mas marami tayong sinasabi. Ecclesiastes chapter 5. Ecclesiastes chapter 5. Chapter 5 verse 2. Ecclesiastes chapter 5 verse 2. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag kang pabigla-bigla sa iyong bibig at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa, kaya't kaunti lamang ang iyong maging salita. Do not be rash with your mouth, and let not your heart utter anything hastily before God. Huwag kang pabigla-bigla sa iyong bibig at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harapan ng Diyos. Before we speak, we need to deeply consider. Bago tayo magsalita, pag-isipan muna natin. We shouldn't hurry in our speaking. At huwag tayong magmadali o pabigla-bigla sa ating pananalita. So, is that right? Therefore, let your word be few. Kaya sinasabi dito, kaya't kaunti lamang ang iyong maging salita. Because if we have too much word, we can have a mistake in our speech. Dahil kung meron tayong mas maraming sinasabi o salita, maaaring magkamali tayo sa ating mga sinasabi. Because we are not perfect, right? Dahil hindi tayo perfecto, tama po ba? We can have a mistake in our speech. Maaaring magkamali tayo sa ating pananalita. That's why sometimes our speech can hurt the other, right? Kaya minsan yung ating pananalita, nakakasakit ito sa iba. So, of course,
each one's character. Siyempre po, ito yung katangian o pagkatao ng bawat isa. Some brethren, original nature by nature they are very talkative, right? Kaya meron talagang kapatid na natural talaga, likas na sa kanila yung magsalita. For some brethren, they are by nature not talkative, right? Pero merong mga kapatid na hindi talaga likas sa kanila yung pagiging puro salita. Yeah, it's different, right? Magkaiba po yun, di ba? Yeah, but anyway, if you are a talkative person, you need to be more careful. Pero kung ikaw po isang madaldal, kailangan mo pong maging maingat. Yeah, then you can avoid the mistake. Kung gayon, maiiwasan mo po yung pagkakamali. Yeah, and if we are too much talkative, the problem we frequently talk about other. At kung sobra naman tayong madaldal, madalas po nating binabanggit yung ibang tao. Proverbs chapter 18. Kawikaan chapter 18. Chapter 18, verse 8. Kawikaan chapter 18, verse 8. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang mga salita ng mapagbulong ay masasarap na subo ang katulad. Sila'y nagsisibaba sa kaloob-looban ng katawan. Right? We talk about other, right? It's a very sweet, Di ba na pinag-uusapan natin yung iba, ito po yung napakatamis. It's a man's nature. Yan po yung likas sa tao. But we better avoid, we talk about the other. Pero mas mabuting iwasan po nating pag-usapan yung iba. Because we can talk about their problem, their mistake. Dahil pinag-uusapan natin yung kanilang problema at pagkakamali. So, it's a not good habit. Kaya hindi po yan mabuting pag-uugali. We have to forsake this habit. Kailangan nating talikuran yung ganitong pag-uugali. And we need to forsake the habit that always complain. At kailangan din nating talikuran po yung ugali na palaging nagrereklamo. Yeah, it's old habit we have to forsake. Yan po yung dati nating pag-uugaling kailangan tanggalin. James chapter 5. Santiago kapitulo 5. James chapter 5. Verse 9. Verse 9 po. James chapter 5, verse 9. Santiago kapitulo 5, versikulo 9. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Mga kapatid, huwag kayong magbulong-bulungan laban sa isa't isa upang huwag kayong mahatulan. Tingnan ninyo, ang hukom ay nakatayo sa harapan ng mga pintuan. Do not grumble against one another. Huwag kayong magbulong-bulungan laban sa isa't isa. Brethren, lest you be condemned. Upang mga kapatid, huwag kayong mahatulan. Complain. Mo ay maaaring maging malaking kasalanan sa harapan ng Diyos. That can be the sin be judged. Ito yung kasalanang mahatulan. 1 Corinthians chapter 10. Unang Korinto chapter 10. 1 Corinthians chapter 10 verse 10. Unang Korinto po chapter 10 verse 10. Chapter 10 verse 10. Okay, chapter 10 verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag din kayong magbulong-bulungan gaya ng ilan na nagbubulong-bulungan at sila'y pinuksa ng tagapuksa. Not to complain, right? Binibigyan din po nito na huwag magreklamo. 1 Corinthians chapter 10 says the sin of Israel in Old Testament. Kayong unang Korinto chapter 10, sinasabi po dito yung mga kasalanan ng mga Israelita sa lumang tipan. So from verse 7 it mentioned what's the sin of Israel in Old Testament. Kaya magmula sa verse 7, binanggit po dito kung ano yung mga pagkakasalan ng Israel sa lumang tipan. At first they worshipped the idol. Una, sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. They committed adultery. Gumawa sila ng pakikiapid.
even they tested God. at kanilang sinubok maging ang Diyos. It was a great sin, right? Ito po yung malaking kasalanan, tama And mo ba? then verse 10 mentioned, they complained to God. At sa verse 10, binanggit po, sila yung nagreklamo sa Diyos. Yeah. That's why they were destroyed, right? Kaya Because nga of a po, complaint. Sila pinuksa dahil sa kanilang pagrereklamo. After Israelites escaped from Egypt, they entered to the wilderness. Pagkatapos na makatakas ang mga Israelita mula sa Ehipto, pumasok sila sa ilang. After then, they continue complaining. Pagkatapos nun, patuloy silang nagreklamo. Complain to Moses, Nagreklamo kay Moises, even directly complain to God. maging sa Diyos, direkto silang nagreklamo. Yeah, that's why they were destroyed in the Kaya- wilderness, right? Sila po'y winasak, pinuksa sa ilang. Yeah, the Bible said complaint can be great sin, Sinasabi ng Biblia, ang pagrereklamo ay malaking kasalanan. but sometimes we have some problem in our heart. We easily complain. Pero minsan, nagkakaroon tayo ng mga problema sa ating puso, madali tayo nagrereklamo. It's all the habit we have to forsake. Yan po yung dati nating pag-ugaling dapat talikuran. Our complaint can transmit to other brothers and sisters. Yung ating pag-ugali, maaari po itong mahawa, mailipat sa ibang kapatid. You complain something to some brethren, Nagreklamo kasi isang bagay sa ibang kapatid, they hear, narinig nila, they also they are affected. sila din po maapektuhan. Then they also complain to the other. At magrereklamo din sila sa iba. It spread to whole church, right? Kakalat ito sa buong church. That's why it can be great sin. Kaya ito po ay malaking kasalanan. Rather than complain, you have to always give thanks. Kaya sa halip na magreklamo, palagi kang magpasalamat. Whatever situation we meet, right? There is the thing we can give thanks to God. Kaya sa anumang kalagayan tayo naroon, mayroong mga bagay na dapat nating ipagpasalamat. Because God can work all together for good, right? Dahil ang Diyos kumikilos po siya para sa ikabubuti ng lahat. So we have to avoid complaint, especially in church. Kaya kailangan nating iwasan pa yung pagrereklamo higit sa lahat sa loob ng church. So all the habit we have to forsake. Yung dating pag-ugali na kailangan nating talikuran. And we need to forsake the habit that waste our time. Kailangan din nating talikuran yung pag-ugali na sinasayang yung ating oras. Everybody receives 24 hours a day, right? Lahat ng tao po tumatanggap ng 24 oras kada araw. Meron tao receive 25 hours? Meron ba dito nakatanggap ng 25 oras? Meron? Meron po. Wala. Right? Same. Or we receive 24 hours a day. Tayong lahat ay magkakatulad na tumatanggap ng 24 oras kada araw. Yeah, but it's different how to use our 24 hours. Pero right? magkakaiba po kung paano natin ginagamit yung ating 24 na oras. Yeah, we have to know our time. We have a 24 hour. We received from God. Kailangan nating malaman na yung 24 oras na meron tayo, tinanggap natin ito mula sa Diyos. Another word, God committed the 24 hour to us. Sa mas madaling salita, pinagkatiwala sa atin ng Diyos yung 24 oras na ito. God committed many things to us, right? Pinagkatiwala sa atin ng Diyos yung maraming bagay, di ba po? So we have money. Meron tayong pera. It's our money also. God committed to us, right? Yung pera merong tayo, ito rin yung pinagkatiwala sa atin ng Diyos. We have some talent. Meron tayong mga talento. Yeah, it's also committed by God. Right? Ito rin po yung pinagkatiwala ng Diyos. Everything what we have are committed by God. Ano mang bagay na meron tayo, ipinagkatiwala ito sa atin ng Diyos. Our time, 24 hours, we are committed by God. Yung oras na 24 oras po natin, pinagkatiwala ito ng So Diyos. we have to use this time preciously. Kaya kailangan natin gamitin yung oras na ito na makabuluhan. You have to use this time for the glory of God. Kailangan natin gamitin ito para sa kalwatian ng Diyos. We shouldn't waste this time. Huwag nating sasayangin yung oras na ito. But our many habits make our time be wasted. Pero dahil sa marami nating pag-uugali,
Nasasayang po yung napakarami nating oras. Ephesians chapter 5. Efeso chapter 5, Ephesians chapter 5. Verse 15 and 16. 15 and 16. chapter 5, verse 15 hanggang 16. Ephesians chapter 5, 15 and 16. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Verse 16 said, right? Redeeming the time. Redeeming the time. Kaya sinasabi sa verse 16, sinasamantala ang panahon. Yeah, it means we shouldn't waste our time. Ibig sabihin, wag nating sasayangin yung ating oras. So, our time, right? There are many things that makes our time to be wasted, right? Di ba sa ating oras po, meron tayong napakaraming mga bagay na sinasayang yung oras natin. Sometimes we just spend a lot of time to watch it, TV. Minsan, ginugugol natin yung oras natin sa panonood ng TV. Yeah. Some people, right? They turn on TV for whole day, right? May mga tao po, binubuksan nila yung kanilang TV sa buong araw, magdamag. But our time, the more big problem, it's internet, right? Pero yung mas malaking problema sa panahon natin ngayon, yung internet po. Internet, right? Before we didn't have internet, right? Dati po wala tayong internet, tama po ba? Yeah. As I remember, we can have internet around 30 years old, right? 20 or 30 years old. Gaya ng pagkakalam ko, nagkaroon tayo ng internet, 30 years na po yung nakalipas. Yeah, right? Yeah, not so long, right? Kaya hindi ko po ganun katagal. But because of the internet, many people spend a lot of time in internet. Pero dahil sa internet, maraming tao po yung ginugugol yung kanilang oras sa internet. Yes, by the SNS, right? Kaya sa magitan ng mga SNS. Internet search and by the SNS. Kaya yung pag-search sa mga internet. Or the application. O kaya yung napakaraming mga application. Because our time, many people use a smartphone. Dahil sa panahon natin ngayon, maraming gumagamit ng smartphone. So, Facebook, YouTube, online game, right? Mga online games. Of course, we can use the internet for good way. Siyempre po, pwede natin gamitin yung internet sa mabuting pamamaraan. And sometimes we can have some rest by using internet. At minsan maaari tayong magpahinga sa magitan ng internet. But the problem, if we spend too much time, pero ang problema kung gumugugol tayo ng sobrang oras, then it's wasting the time God committed to us. Kung gayon, yun po yung pagsasayang ng oras na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. So, you need to check yourself, what habit make you waste your time. Kaya kailangan mong siyasatin ng iyong sarili, anong pag-uugali yung sinasayang yung ang iyong oras. And as I said, we receive the same 24 hours a day, right? At gaya ng sinabi ko, tumanggap tayong lahat ng 24 oras kada araw. At first, you need to remove the time you wasted. Una, kailangan yung alisin yung mga oras na pagsasayang. And also the important thing is your priority. At mahalaga dito yung inyong dapat unahin. When you have a right priority using the time, you can glorify God. Kaya kung meron kayong tamang prioridad na ginagamit para sa Diyos, ito'y maluluwalhati ninyo ang Diyos. Today is Sunday, right? Ngayon po, araw ng linggo. Tama po ba? Sunday also we receive 24 hours. Pag linggo, tumatanggap din tayo ng 24 oras. Sunday you listen Sunday sermon. Pag linggo, nakikinig ka ng Sunday sermon. Right? Maybe some due to housework. Marahil yung ilan, kailangan gawin yung mga gawain sa bahay. Cleaning. Paglilinis. Washing clothes. Paglalaba. Right? Maybe you have anyway your personal
work, right? Marahil meron kayong kanya-kanyang mga gagawin, ginagawa. But what's the first priority? Pero ano po yung dapat unahin? You know this year 2024 the object for the Sunday attendance. Alam niyo po ba kung ano po yung layon ng ating Sunday sermon paglinggo ngayong taon? Huh? Ilan po? Ilan po? Oh? You don't know? Hindi niyo po alam? We put Inilagay po natin iyan two place. sa dalawang lugar po. Ilan po? Sunday sermon. Pag Sunday sermon. Average. Yung average po? 230. You don't know? It means you don't care? Hindi nyo alam. Ibig sabihin, wala kayong pake. Right? But still, our attendance, Sunday attendance, less than 200. Pero, yung ating Sunday attendance po ay wala pa po sa 230. Less than 200. Wala pa po sa 200. And then, you know how many registered member in our church? At alam niyo ba kung ilan yung registered member ng ating church? Over 300. Halos 300. But less than 200 attendance. Pero yung sa attendance po, wala pa sa 200. What it means? Ano ibig sabihin nito? Where is the 100? Nasaan yung 100? Where is the 100? Nasaan po yung 100? It means the Sunday sermon is not their first priority. Ibig sabihin yung Sunday sermon, hindi ito yung kanilang prioridad. Maybe they have many reasons, right? Marahil marami silang kadahilanan. Yeah, we have the same 24 hours. Opo, lahat tayo merong magkakatulad ng 24 oras. You are here, right? Pero nandito kayo ngayon, di ba? Because you put first priority Sunday sermon. Dahil inuuna nyo po yung Sunday sermon. So we have to put first priority in the works of God first. Kaya kailangan nating unahin po yung gawain ng Diyos. That should be your habit. Ito po yung dapat ninyong maging pag-uugali. So anyway, you can have many habits that hinder your Christian life. Ngayon pa man, meron kayong maraming pag-uugali na pwedeng humadlang sa inyong buhay Kristiyano. You have to find. Kailangan yung siyasatin, hanapin ito. And try to forsake. At subukan nyo po itong alisin, talikuran. Then your Christian life will be improved. Kung gayon ang inyong buhay Kristiyano ay mag-i-improve. Okay? If so, as a saved Christian, what habit we need to have? Kung gayon, bilang isang ligtas na Kristiyano, anong pag-uugali yung dapat mayroon tayo? Don't think many things. Huwag niyo na pong isipin yung maraming bagay. We just simple, not so easy, not so difficult. Hindi po mahirap ito, mas madali lang po. Yeah, what habit we need to have? Anong pag-uugali yung dapat na mayroon tayo? Now we are Ngayon po, di ba, meron tayong New Beginner Bible Study. So some brothers and sisters, they participate. Yung ilan sa mga kapatid, nakikibahagi sila. So I every session I remind what's the four element of our Christian life. Kaya kada session, pinapaalala ko sa kanila kung ano po yung apat na katangian ng ating buhay Kristiyano, elemento. Let's remind again. Kaya alalahanan natin ulit po. First, Una, word. salita po. Second, prayer. Third, fellowship. Fourth, evangelism. Tama. Yeah. You have to keep. Kailangan niyo po ito tandaan. But most of our member already know, right? Four elements of a Christian life. Pero karami sa ating mga kapatiran, alam na nilang apat na elemento ng buhay Kristiyano. But we need to think how much this four element become our habit. Pero kailangan nating pag-isipan kung gaano natin lubos na nagiging ugali po yung apat na elementong ito. We need to check about it. Kailangan yung siyasatin yung tungkol dito. So the word. Para sa salita. In Old Testament, God allowed manna to Israelites in the wilderness. Sa lumang tipan po, ipinaintulot ng Diyos yung mana sa mga Israelita sa ilang. But at that time, God allowed the manna
every day, every day. Pero sa oras na yun, sa panahong iyon, pinahintulot ng Diyos yung mana araw-araw. Why God allowed the manna every day? Bakit pinapahintulot ng Diyos yung mana araw-araw? There was some people at the time. Dahil meron pong mga tao sa panahong iyon, They tried to gather manna so much not to gather tomorrow. dahil maraming mga tao po noon na nagsisikap silang magtipon ng marapakaraming mana para hindi sila kumuha bukas. Right? It's good, right? If you gather today, many, you don't need to gather tomorrow, right? Kaya napakabuting pag-ugali yun na kapag nagtipon ka ngayong araw, hindi ka na magtitipon bukas. That's why some people gather a lot of manna today. Kaya maraming mga tao nagtipon ng napakaraming mana ngayong araw. And they eat, At kinain po nila ito, and they try to eat tomorrow. at susubukan nilang kainin nito bukas. So what happened tomorrow? Pero ano yung mangyayari bukas? The manna they gather already become rotten, and insect ate. Yung manang tinipon nila para bukas, ito po ay nasira na po, nabulok na at kinain na ng mga insekto. God didn't allow, right? The manna they can eat tomorrow, right? Hindi pinahintulot ng Diyos na yung manang ito kakainin nila bukas. Yeah. Exodus 16. Exodus chapter 16. Let's look at Exodus 16 verse 4. 16 verse 4. Exodus 16 verse 4. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Nang magkagayoy, sinabi ng Panginoon kay Moises, kayo'y aking paulanan ng tinapay mula sa langit. Lalabas at mamumulot ang taong bayan araw-araw ng bahagi sa bawat araw upang aking masubok sila, o kung sila'y lalakad ayon sa aking kautusan o hindi. Yeah, the people shall go out and gather a certain quarter every day, right? Lalabas at mamumulot ang taong bayan araw-araw ng bahagi sa bawat araw. Here the manna symbolized the word of God. Dito po yung mana, kumakatawan nito sa salita ng Diyos. Deuteronomy chapter 8. Deuteronomy chapter 8. Deuteronomy chapter 8, verse 3. Sa verse 3. Deuteronomy chapter 8, verse 3. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Ikaw ay pinapagkumbaba niya nang ginutom kanya at pinakain kanya ng mana na hindi mo nakilala, ni hindi nakilala ng iyong mga ninuno, upang kanyang maipaunawa sa iyo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. God wanted to teach. Ang Diyos nais niya pong magturo. Man shall not live by bread alone, but man live by every word that proceeds from the mouth of the Lord. Na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. In Old Testament, right? Israelite together manna every day to live, right? Kaya sa Lumang Tipan, yung mga Israelita, kailangan nilang mamulot ng mana araw-araw. After salvation, we also need the word of God every day. Pagkatapos ng kaligtasan, kailangan din natin ang salita ng Diyos araw-araw. That's why after salvation, we need to have the habit, read the Bible every day. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, kailangan nating magkaroon ng kaugaliang magbasa ng Biblia araw-araw. We know, right? The Word of God is our spiritual meal, spiritual food, right? Nalalaman natin, di ba, yung salita ng Diyos, yung spiritual nating gatas, spiritual na pagkain. If we don't eat anything full day, you cannot live, right? Kung wala tayong kakainin sa buong araw, hindi tayo mabubuhay, di That's ba why po? we eat every day, right? Kaya nga dapat tayong kumain araw-araw. We need to have the habit, read the Bible, to get the spiritual food every day. Kaya kailangan nating magkaroon ng ugali na kumuha ng spiritual na pagkain araw-araw. Puritan, they were the people who went to America from England for a long time ago. Alam niyo po yung mga Puritan, sila po yung pumunta sa Amerika, na galing po sila sa England matagal ng panahon. They are the people who actually built America. Sila yung mga tao talagang nagtatag ng Amerika. But they are the Christian. Pero karamihan sa kanila mga Kristiyano. They really believe the Bible. Talagang naniniwala sila sa They Biblia. really practice the Word of God. Talagang sinasagawa nila yung salita ng Diyos. So they have the one slogan, like a slogan. Kaya meron silang isang motto o parang slogan. No
Bible, no Bible, no breakfast. Walang Biblia, wala ring breakfast. Right? We eat every day, right? Di ba, kumakain po tayo araw-araw. But sometimes we miss reading the Bible. Pero minsan nakakaligtaan natin yung pagbabasa ng Biblia. That's why before they eat, they read the Bible first. Kaya bago sila kumain, nagbabasa muna sila ng Biblia. And they eat, right? At kasunod nun, kumakain sila. That was their motto. Yan po yung kanilang motto. Yeah, it's a good habit, right? Mabuting pag-ugali po yun, di ba? So you need to consider the Word of God more precious than our daily food. Kaya kailangan nating ituring yung salita ng Diyos na mas mahalaga kaysa ating pang-araw-araw na pagkain. Job chapter 23. Job chapter 23. Job 23 verse 12. 23 verse 12. Okay, Job chapter 23 verse 12. Job chapter 23 verse 12. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ako'y hindi humiwalay sa utos ng kanyang mga labi, pinagyaman ko ang mga salita ng kanyang bibig sa aking dibdib. I have treasured the word of his mouth more than my necessary food. Pinagyaman ko ang mga salita ng kanyang bibig sa aking dibdib. Yeah, Job, right? Yeah, he did like that, right? Kaya si Job, ganito po yung kanyang ginawa. So we need to try to have a habit, read the Bible every day. Kaya kailangan nating subukan na magkaroon ng pag-ugaling magbasa ng Biblia araw-araw. You try to in the morning when you get up, you try to read the Bible first. Kaya subukan nyo po na pagising nyo sa umaga, magbasa po kayo agad ng Biblia. And you try to have the habit. You don't sleep before you read the Bible. At magkaroon din po kayo ng pag-uugali na huwag muna kayong matulog. Magbasa muna kayo ng Biblia bago matulog. So before you sleep, you check, today I read the Bible or not? Kaya kailangan nyo siyasatin, bago kayo matulog, nagbasa ba ako ngayong araw o hindi? So if you don't read yet, you read after then sleep. Kung hindi ka pa nakapagbasa, magbasa ka. Pagkatapos nun, matulog ka. Try to have the habit, read the Bible every day. Kaya kailangan nyo magkaroon ng pag-ugali magbasa ng Biblia araw-araw. And also your habit, listen to the Word of God is also important. At yung pag-ugali po ninyo na makinig ng salita ng Diyos ay napakahalaga din po. 1 Thessalonians chapter 2. Unang Tesalonica, Kapitulo 2. Chapter 2. Chapter 2. Verse 13. Versikulo 13. Chapter 2, 13. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. At kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin, ay inyong tinanggap iyon, hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos, na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Thessalonians saying, right, they received the word of God as a word of God, not as the word of man. Kaya yung mga banal sa Thessalonica, tinanggap nila yung salita ng Diyos bilang salita ng Diyos at hindi salita ng tao. Every time, right? Every Sunday, every Wednesday, you listen to the word of God, right? Sa tuwing linggo, tuwing Wednesday na nakikinig kayo ng salita ng Diyos, di ba? But how much do you receive the word as the word of God? Pero gaano ninyong lubos tinatanggap yung salita ng Diyos bilang salita ng Diyos? As a speaker, I preach the word this time. Bilang mangangaral, pinapangaral ko yung salita ng Diyos sa oras na ito. Of course, it's not my word, right? Siyempre, hindi ko po ito yung salita. I just deliver the word of God. Ibinabahagi ko lamang ang salita ng Diyos. That's why you shouldn't receive the word as the word of the speaker. Kaya huwag ninyong tatanggapin yung salita ng Diyos bilang salita lamang ng mangangaral. You have to receive the word as the word of God. Kailangan yung tanggapin yung salita ng Diyos bilang salita ng Diyos. Then, what happened? Kung gayon, ano po yung nangyayari? Which also effectively works in you who believe. Na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. When you receive the word as the word of God can change your life. Kapag tinanggap ninyo yung salita ng Diyos bilang salita ng Diyos, ito yung magpapabago sa inyong buhay. The word of God can really work in your life.
na ang salita ng Diyos ay talagang kikilos sa inyong buhay. You need to have this habit. Kailangan nyo magkaroon ng ganitong pag-uugali. Whenever you listen to the Word of God, Sa tuwing nakikinig po kayo ng salita ng Diyos, your side, you have to more desire the Word of God. kaya sa inyong panig, kailangan nyo pong higit na magnais ng salita ng Diyos. Gawa chapter 17, Acts chapter 17, verse 11. Gawa 17, verse 11. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngayon, ang mga ito ay higit na mararangal kaysa mga taga-Tesalonika, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan, kung tunay nga ang mga bagay na ito. Yeah, these are the people in Berea. Yung mga taong ito po yung mga taga-Berea. Yeah, they were fair-minded. Sila po higit na mararangal. That's why they received the word with all readiness. Dahil And search the scripture daily to find out whether these things were so. Kaya tinanggap nila yung salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw mga kasulatan, kung tunay nga ang mga bagay na ito. They had an eager desire. They have a desire for the word of God. Mayroon silang pananabik, pagnanais sa salita ng Diyos. It was a really good habit, right? Ito ay napakabuting paghuhugali. So Di ba every po? day they read the Bible. Araw-araw nagbabasa sila ng Biblia. They really listen carefully to the word of God. Talagang maiging nakikinig sila ng salita ng Diyos. So that's why it's better you have the habit, come to church on Sunday early. Kaya mas mabuting magkaroon kayo ng pag-uugaling pumunta sa linggo dito sa church ng mas maaga. It's also habit, right? Pag-uugali din po iyon. The brethren who come to church early, they always come to early, right? Yung mga kapatid na pumunta ng maaga sa church, sila din po yung lagi pumunta ng maaga. But some brethren who late, they always late. Pero yung mga kapatid na palaging late, palagi din silang late. It means, right, it became already their habit. Ibig sabihin, ito po ay naging kaugalian na nila. So you need to change your habit, right? Kaya kailangan ninyong baguhin yung inyong kaugalian. So when you come early, you can prepare to listen to the word of God. Kapag dumating ka ng maaga, mas magiging handa kang makinig ng salita ng Diyos. Yeah, then God will allow more understanding, more grace. Kung kaya ipapahintulot sa iyo ng Diyos yung higit na pangunawa at biyaya. And I encourage our youth brethren try to listen to the sermon sa harap. At hinihimo ko po yung mga kabataang kapatid na makinig kayo ng sermon sa unahan, sa harap. Sa harap. Much better harap. Mas mabuti pong sa harap kayo. Yeah, you can more focus on the word of God, right? Upang higit kayong makapag-focus sa salita ng Diyos. Yeah. It's the attitude you really desire the word of God, right? Yan po yung pag-uugali, talagang kayo ay nagnanais ng salita ng Diyos. If you sit harap, mas mahirap sleeping, right? Kung uupo kayo sa harapan, mas mahirap pong makatulog. Right? Because mahirap sleep in front of me, right? Di ba? Dahil mahirap pong matulog sa harapan ko. But likod, madali sleep, right? Pero sa likod po, madali pong matulog. Because many brother cover. Dahil right? maraming kapatid po yung nakaharang sa'yo. Don't give a chance to sleep. Huwag niyong bigyan ng pagkakataon yung pagkakatulog. So, not only the youth brethren, all our brethren, much better try to listen harap. Hindi lang po mga kabataan, lahat po ng mga kapatid, mas mabuting makinig sa unahan. Yeah, it's a habit. It's also a habit, right? Yan po yung magandang pag-uugali. Because some brethren who sit front, they always sit front, right? Dahil yung mga kapatid na umupo sa unahan, palagi silang umupo sa unahan. It's a good habit. Mabuting pag-uugali po iyon. So, the word, we need to have a good habit for the word of God. Kaya kailangan yung magkaroon ng mabuting pag-uugali sa salita ng Diyos. Second, about Ikalawa, the prayer. Patungkol sa We need pananalangin. to have the habit for the prayer. Kailangan yung magkaroon ng mabuting pag-uugali sa pananalangin. Jesus also prayed habitually. Si Jesus po nanalangin siya gaya ng kanyang nakaugalian. Luke 22. Lucas chapter 22. Luke 22:39.
22 verse 39. Luke 22, 39 hanggang 41. Verse 39 hanggang 41. 39 hanggang 41. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. At siya'y lumabas at pumaroon gaya ng kanyang nakaugalian sa bundok ng mga olibo at sumunod naman sa kanya ang mga alagad. Nang siya'y dumating sa puok na iyon, ay sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo pumasok sa panahon ng pagsubok. Siya'y humiwalay sa kanila na may agwat na isang pukol ng bato. Siya'y lumuhod at nanalangin. Right. He went to the Mount of Olives as he was accustomed. At siya'y pumaroon lumabas na gaya ng kaugalian sa bundok ng mga olibo. Jesus went to Mount of Olives habitually, right? Kaya pumupunta si Jesus sa bundok ng olibo gaya ng kanyang nakaugalian. Why he went to the Mount of Olives? Bakit po siya nagpupunta sa bundok ng olibo? Verse 41, he knelt down and prayed, right? Dahil siya'y lumuluhod at nananalangin. He prayed habitually. Yung kanyang pananalangin ay naging kaugalian na po. And also, he usually get up early in the morning, he prayed. At maaga siyang gumigising na umaga at nananalangin. Mark chapter 1. Marcos, Kapitulo 1. Mark chapter 1. Verse 35. Verse 35. Mark chapter 1, 35. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nang madaling araw, habang madilim pa, pagbangon ni Jesus ay lumabas siya at nagtungo sa ilang na lugar at doon ay nanalangin. He got up early in the morning, right? Kaya gumising siya ng maaga. And he went to the solitary place. At nagtungo sa ilang na lugar. And he prayed, right? At doon ay nanalangin. It was his habit, right? Ito po yung kanyang nakaugalian. Daniel also, he was the man of the prayer. Si Daniel, siya din po yung tao ng pananalangin. Daniel chapter 6. Daniel chapter 6. Verse 10. Sa verse 10. Chapter 6, verse 10. Chapter 6, verse 10. Daniel 6, verse 10. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Nang malaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan na, siya'y pumasok sa kanyang bahay na ang mga bintana ay bukas paharap sa Jerusalem, at siya'y nagpatuloy na lumuhod ng 3 ulit sa loob ng isang araw, na nananalangin at nagpapasalamat sa harap ng kanyang Diyos, gaya ng kanyang dating ginagawa. This time the king didn't allow to pray or kneel down except to anything except to the king. Sa pagkakataong ito, hindi po pinapahintulutan ng hari na yung mga tao po ay sumamba o lumuhod maliban sa hari. But in that situation, Daniel continue pray, right? Pero sa ganung sitwasyon, si Daniel po ay patuloy na nanalangin. He knelt down on his knees 3 times that day and prayed. At siya'y patuloy na lumuhod ng 3 ulit sa loob ng isang araw at nanalangin. It was his custom, his habit, right? Ito na po yung kanyang nakaugalian. And also in the early church, the apostle, they also have the time, they determine the time to pray. At yung mga sa unang church po, yung mga nauna pong kapatid po, may ugali na po silang manalangin din po. Gawa chapter 3. Gawa chapter 3. Gawa chapter 3, verse 1. Gawa chapter 3, verse 1. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Isang araw, sina Pedro at Juan ay pumanhik sa templo sa oras ng pananalangin ng 9 na oras. Peter and John went up together to the temple at the hour of prayer. Sina Pedro at Juan ay pumanhik sa templo sa oras ng pananalangin. They prayed, right, in determine the time, right? Nanalangin sila sa ipinasyang oras, di ba po? So we need to pray habitually also. Kailangan po nating manalangin ng nakaugalian po. So when you get up in the morning, right, you'd better start the day with your prayer. Kaya pagising ninyo sa umaga, mas mabuti pong simulan ninyo ang inyong umaga ng pananalangin.
your prayer is the key of the morning. Yeah, you can open the door, right? By key, right? Mabubuksan mo yung pintuan sa magitan ng susi, di ba po? Yeah, the key of door of morning. Ito yung susi ng pintuan ng umaga You can start the day with your prayer. na pwede mong simulan ng iyong araw sa pamagitan ng panalangin. So when you pray in the morning, right, you can pray for the whole day. Kaya What you have to do, for Kaya what you have to do. Kaya kapag nanalangin ka sa umaga, ay ipanalangin mo yung dapat mong gawin sa isang buong araw. And it's better you pray before you sleep also. At masubuting manalangin ka din bago ka matulog. Yeah, your prayer is the lock of the door of evening. Yung gabi. Yeah, you can close the door of evening At pwede mong masarado yung pintuan ng gabi through your prayer. sa magitan ng iyong panalangin. So through the prayer, you can reflect the whole day. Kaya sa magitan ng panalangin, pwede mong tingnan ang iyong buong And araw. also you can plan tomorrow, Na right? pwede kang magplano para bukas. Yeah, we need to have the habit prayer every day. Kaya kailangan natin magkaroon ng pag-ugaling manalangin araw-araw. Of course, maybe you will have prayer before the meal, right? Siyempre, di ba po, nanalangin kayo bago kumain? I think the most of our brethren will have a prayer before the meal, right? Sa tingin ko po lahat ng mga kapatid po nananalangin sila bago kumain. Tama po ba? In church. Sa church. But do you pray in your house, in your school, in your workplace? Pero nananalangin ba talaga kayo sa inyong bahay, sa inyong lugar na pinagtatrabuhan, sa inyong school? You shy? You shy? Nahihiya kayo? Don't be shy. Huwag kayong mahiya. You can boast. You are Christian, right? Ipagmalaki mong isa kang You are Kristiyano, truly saved Christian. na tunay kang ligtas na Kristiyano. Through prayer, you can express your faith. Sa magitan ng panalangin mo, ipahayag mo yung pananampalataya mo. Yeah, you need to pray before the meal, Kaya right? kailangan mong manalangin bago kumain. It should be your habit. Ito yung dapat mong pag-uugali. And we need to have the habit to pray whenever we do something. At kailangan nating magkaroon ng pag-uugali na manalangin muna bago gawin natin yung isang bagay. Especially when you determine some important thing, we must pray first. Gisa lahat, kapag mayroon kayo tinakdang isang bagay na mahalaga, manalangin ka muna. David was the man of the prayer. Si David po, siya din po yung lalaki ng pananalangin. Before he fight with the enemy, he prayed to God first. Bago siya makipagdigma sa kanilang mga kalaban, nananalangin muna siya. First Chronicle chapter 14. Unang Kronika, chapter 14. 14, verse 10. 14 verse 10. First
na higit sa lahat, pwede itong ma-apply sa ating Jesus' second panahon. coming is more near. Yung ikalawang pagdating ni Jesus ay higit na mas That's why we malapit need na. to more endeavor in the gathering. Kaya kailangan ating higit na pagsumikapan ng pagtitipon. Because Satan tried to break our gathering. Dahil sinusubukan ni Satanas na wasakin yung ating pagtitipon. Last time, during pandemic, we experienced, right? Nung nakaraan, naranasan natin sa panahon ng pandemya, di ba? Yeah, we couldn't have a gathering, right? Hindi tayo makapagtipon For a long time. sa mahabang panahon. Then, what happened, right? Kung gayon, ano po yung nangyari? We couldn't have a fellowship. Hindi tayo nagkaroon ng We fellowship. couldn't listen to the on-site sermon. Hindi tayo makapakinig ng on-site sermon. We couldn't evangelize. Hindi tayo makapag-evangelize. We couldn't have the Bible seminar. Hindi tayo makapagdaos ng Bible seminar. Right? Yeah. Satan hinder, right? Kaya humahad lang si Satanas. Satan doesn't we have the gathering. Ayaw na ni Satanas na magkaroon tayo ng pagtitipon. So, it shouldn't be our habit. Kaya dapat, yan po huwag nating maging pag-uugali. We have to more endeavor in the gathering. Kailangan ating higit na pagsumikapan yung ating pagtitipon. So whenever there is a church gathering, Kung sa church, subukan nyo pong pumunta. that should be our habit. Yan po yung dapat nating maging pag-uugali. And we need to be careful having fellowship with the unsaved people. At kailangan ating maging maingat na magkaroon ng fellowship sa mga taong hindi ligtas. 2 Chronicle chapter 20. Ikalawang Kronika, Kapitulo 20. 2 Chronicle chapter 20, 35. Chapter 20, verse 35. 35 hanggang 37. Verse 35 hanggang 37. 35 hanggang 37. Basahin po natin ng sabay-sabay. Pagkatapos nito, si Jehoshaphat na hari ng Juda ay nakiisa kay Ahazias na hari ng Israel na siyang gumawa ng masama. Siya ay nakisama sa kanya sa paggawa ng mga sasakyang dagat upang magtungo sa Tarsis at kanilang ginawa ang mga sasakyang dagat sa Ezion Geber. At si Eliezer na anak ni Dodabahu na taga Marisha ay nagsalita ng propesiya laban kay Jehoshaphat na sinasabi, sapagkat ikaw ay nakiisa kay Ahazias, wawasakin ng Panginoon ang iyong mga ginawa, at ang mga sasakyang dagat ay nawasak at sila hindi nakapunta sa Tarsis. 35, right? Jehoshaphat, king of Judah, allied himself with Ahijah, king of Israel. Si Jehoshaphat na hari ng Juda ay nakiisa kay Ahazias na hari ng Israel. Allied, it means have a fellowship. In Korean translate, he had a fellowship with Ahijah. Nakiisa ibig sabihin nagkaroon siya ng fellowship kay Ahazias. Ahijah was the king of Israel. Si Ahazias po, siya po yung hari ng Israel. Here the king of Israel, the northern Israel. Dito yung hari ng Israel, yung northern Israel. But the problem, Ahijah was the very wicked king. Pero ang problema, si Haring Ahazias po yung napakasamang hari. He didn't worship God. Hindi siya sumamba sa Diyos. He worshipped the idol. Sumamba siya sa mga Diyos-Diyosan. So Jehoshaphat, king of Judah, South Judah, Pero si Jehoshaphat, hari ng South Judah. he was the king who worshipped God. Siya yung hari na sumasamba sa Diyos. But the problem, he had a fellowship with Ahijah, king of Israel. Pero ang problema, nakipag-fellowship siya sa hari ng Judah, hari ng Israel na si Ahazias. That's why what happened. Kaya ano po yung nangyari? The sheep, verse 37, the end of verse 37. Because you have allied yourself with Ahijah, the Lord has destroyed your work. Sapagkat ikaw ay nakiisa kay Ahazias, wawasakin ng Panginoon ang iyong mga ginawa. Right? It happened to him, right? At ito yung nangyari sa kanya, di ba po? Because it was not right, it was not worthy. Dahil hindi po ito nararapat, hindi ito karapat dapat. 2 Corinthians chapter 6. Ikalawang Korinto chapter 6. 2 Corinthians chapter 6. Verse 14. Verse 14. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya,
sapagkat anong pagsasama mayroon ng katuwiran at kasamaan, o anong pagsasama mayroon ng liwanag sa kadiliman. Yeah, that's why he said, right? Do not be unequally yoked together with the unbeliever. Kasi sinabi dito, huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Yeah. So, if a saved Christian yoked together with the unbeliever, yeah, it can destroy our Christian life. Kaya kung isang ligtas na Kristiyano nakipamatok sa mga hindi mananampalataya, ito yung sisira ng kanyang buhay Kristiyano. So we need to be careful in the fellowship with the unbeliever. Kaya kailangan nating maging maingat sa pagkipag-fellowship sa mga hindi mananampalataya. We need to meet them to evangelize them, right? Kailangan natin silang tagpuin para sila ay But it's impossible we evangelize. have a true fellowship with them. Pero imposible po na magkaroon tayo ng sobrang fellowship sa We can kanila. have a true fellowship in church with the brothers and sisters, right? Magkakaroon lamang tayo ng tunay na fellowship sa loob ng church sa magitan ng mga tunay na kapatid. So 2 Timothy chapter 2, Kaya 2 Timoteo chapter 2, verse 22. verse 22. 2 Timothy chapter 2, 22. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Mga samang pagnanasa ng kabataan at sundin mo ang katuwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan, kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Yeah, those who call on the Lord out of a pure heart, they are in church, right? Yung mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso, sila yung nasa church. So we need to have a more fellowship with them, right? Kaya kailangan natin magkaroon ng higit na fellowship sa kanila. So we need to have a right habit for the fellowship. Kaya kailangan natin magkaroon ng tamang pag-ugali para sa fellowship. And also before you determine something, you also try to have a fellowship with the other brothers and sisters or pastor. O kaya bago kayo magpasya ng isang bagay, kailangan nyo muna makipag-fellowship sa mga kapatid o kaya sa pastor. Not only you pray to God first, but also you need to have a fellowship. Hindi lang muna kayo mananalangin sa Diyos, kundi makipag-fellowship din po kayo. Don't determine by yourself. Huwag kayo magpasya ng sayo lamang. Because sometimes your decision is not based on the God's will. Dahil minsan, yung pagpapasya mo, hindi yan base sa kalooban ng Diyos. So, before you determine something, have a fellowship or counsel. Kaya bago ka magpapasya ng isang bagay, magkaroon ka muna ng fellowship o makipag-counseling ka. Don't hesitate, come to me. Huwag kayong mag-alinlangang lumapit sa kay pastor. Do you fear me still? Natatakot po ba rin po ba kayo kay pastor? Don't fear me, don't fear me. Huwag po kayong patakot kay pastor. I always open. Ako'y palaging bukas po. Come to me. Lumapit po kayo. Have a fellowship. At magkaroon ng fellowship. Then you consider what's the will of God. Kung gayon, pag-isipan po ninyo kung ano yung kalooban ng Diyos. We think about the last. Pag-isipan po natin yung huli. We need to have the habit for the evangelism. Kailangan natin magkaroon ng pag-ugali para sa evangelism. Jesus, right? He also always evangelized. Si Jesus po, di ba, palagi siya nag-evangelize. Mark chapter 1, Marcos chapter 1, 38 and 39. 38 hanggang 39. and 39, Mark chapter 1, 38 and 39. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sinabi niya sa kanila, pumunta tayo sa iba pang mga karatig bayan upang ako'y makapangaral din naman doon, sapagkat dahil dito ako'y naparito. At nagpunta siya sa buong Galilea na nangangaral sa kanilang mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Yeah, while Jesus stay on the earth, he showed the example, many example, right? Habang nanatili pa si Jesus sa lupa, siya po'y nagpakita ng maraming halimbawa. So he also showed the example for the evangelism. Nagpakita rin siya ng halimbawa para sa evangelism. So he didn't have a time to have a rest. Kaya wala siyang oras para magpahinga. From one place to other place, he always move. Kaya pumupunta sa isang lugar, pumupunta sa isa pang lugar. It's for the evangelism, right? Yan po yung para sa evangelism. He showed the example. Kaya nagpakita siya ng halimbawa. And also the disciple, also, Gawa chapter 5. At yung mga alagad din po sa Gawa chapter 5. Gawa chapter 5 verse 42. Gawa chapter 5 verse 42. Chapter 5, 42. Chapter 5 verse 42. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay.
araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, hindi sila tumigil sa pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang Kristo. Yeah. Every place, at any time, they continue preach the gospel, right? Sa bawat lugar, anumang oras, patuloy silang nangangaral ng salita ng Diyos Without ceasing, right? nang walang tigil. Yeah. Because there was their habit, right? Dahil yan po yung kanilang naging pag-ugali na. So, D.L. Moody, right? He also has one motto. Si D.L. Moody po, meron din siyang isang motto. Without evangelism, he didn't have sleep. Kung walang evangelism po, hindi siya matutulog. Yeah, that's why before one day he forgot to evangelize. Kaya kung isang araw nakalimutan niya pong mag-evangelize. He was very busy maybe. Dahil marahil abala siya. He was about to sleep. At siya po ay matutulog na. Then he reminded. Pagkatapos naalala niya po, Today I didn't evangelize. o ngayong araw hindi ako nakapag-evangelize. That's why he get up. Kaya gumising po siya. He went out the street. Nagpunta siya sa mga lansangan. He evangelized. Nag-evangelize po siya. Then the person who are evangelized got the salvation. Pagkatapos yung taong in-evangelize niya, nagkaroon ng kaligtasan. Yeah, it was his habit, right? Yan po yung kanyang nakasanayan na kaugalian. It's a good habit. Mabuting pag-ugali po ito. So, we don't have much time. I will read 2 Timothy chapter 4 verse 2. Preach the word, be ready in season and out of season. Kasi kalawang Timoteo chapter 4 verse 2, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. In season and out of season. Sa kapanahunan at sa di kapanahunan. We shouldn't determine this season by ourselves. Kaya wag nating ipagpasyan yung oras na ito kapanahunan sa ating sarili lang. Whether it looks a season or out of season, we continue preach the gospel. Kaya maging yan ay kapanahunan o sa di kapanahunan, mangaral tayo ng ebanghelyo. Whether they listen or not, it's not our responsibility. Makinig man sila o hindi yan ang Whether they listen to our evangelism or not, it's not our responsibility. Kung makinig man sila sa ating evangelism o hindi yan ang responsibilidad. But we don't preach the gospel, it's our responsibility. Pero kung hindi natin ipangaral ang ebanghelyo, yan po yung ating responsibilidad. So, from tomorrow, right, we start Grand Bible Seminar. Kaya magmula bukas po, sisimulan natin yung ating Grand Bible Seminar, di ba po? So, it's a great chance, right? We can practice the evangelism. Kaya dakilang pagkakataon po ito na maisanay po natin yung ating evangelism. Sinabi ni Jesus na isang kaluluwa higit na mahalaga kaysa sa buong sanlibutan. That's why we want to save the lost soul, right? Kaya nagnanais tayong magligtas ng nawawalang kaluluwa, di ba po? So, we need to have the habit, preach the gospel at any time. Kaya magkaroon tayo ng pag-ugali na mangaral ng ebanghelyo sa anumang oras, sa anumang panahon. And if we have the Bible seminar, what should be your habit? At bago magkaroon ng Bible seminar, ano po yung dapat ninyong pag-ugali? Whether you have the invite or not, you have to participate, right? Meron man kayong invite o wala, kailangan mo pa rin makibahagi. Then you listen together, you pray together. Kung gayon, kasabay kang makinig, kasabay kang manalangin. So, I really hope, all our brothers and sisters participate in the works of God in this Bible seminar. Kaya ako ay talagang umaasa ng lahat nating mga kapatid po ay makikibahagi sa malaking gawain ng Diyos sa Bible seminar. Then, even we can save the precious lost soul, right? Even one soul, right? At kahit na makapagligtas tayo ng isang napakahalagang kaluluwa. Anyway, we learn the habit of the saved Christian. Yun pa man, natutunan po natin yung pag-uugali ng mga ligtas na Kristiyano. So you try to write down what habit you have to forsake. Kaya kailangan yung isulat yung mga pag-uugaling dapat ninyong talikuran. And what habit you need to have. At anong pag-uugali yung dapat na magkaroon ka. We learn today, right? You determine your heart. Kaya natutunan natin ito ngayong araw, magpasya ka sa iyong puso. You need to practice. Kailangan nyo po itong sanayin. Having a habit is not easy. Yung pagkakaroon ng pag-uugali, hindi po itong madali. Because you are already maybe, most of you are this situation, right? Dahil karamihan sa inyo, di ba po, marahil na sa ganitong kalagayan na. Maybe not this situation. Marahil hindi pa sa ganitong kalagayan. But it's also not easy. Pero hindi rin po ito madali. That's why you need your effort.
Kaya kailangan ng inyong pagsisikap to have a good habit as a Christian. upang magkaroon ng mabuting pag-ugali bilang Kristiyano. You need to practice. Kailangan nyo po itong sanayin. Our body need exercise, right? Yung katawan natin kailangan ng Our ehersisyo. Christian life need exercise, Yung practice. ating buhay Kristiyano kailangan ng ehersisyo ng Then you can pagsanay. live a good Christian life. Kung gayon mabubuhay tayo sa mabuting buhay Kristiyano. So, I really hope you can have a good habit as a saved Christian. Kaya ako po ay talagang umaasa na magkaroon kayo ng mabuting pag-ugali bilang ligtas na Kristiyano. And I hope see you tomorrow. At umaasa din ako na magkikita tayo ulit bukas. Okay, let's pray together. Manalangin po tayong lahat. Dear most friend, gracious Father, Mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala. thank you for saving us from sin and eternal destruction. Salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at walang hanggang pagkawasak. Thank you for guiding us to abide in church until now. Salamat po sa pagkapatnubay sa amin na manatili sa church magpahanggang ngayon. After salvation, we still have many things that is not enough in our Christian life. Pagkatapos ng kaligtasan, meron po kaming napakaraming mga bagay na hindi sapat sa aming buhay Kristiyano. If we have some better habit in our Christian life, let us forsake it. Kung meron kaming mga masamang pag-ugali, kailangan po namin itong talikuran. So let us have a good habit as a Christian. Kaya nawa magkaroon kami ng mabuting pag-ugali bilang Kristiyano. Especially from tomorrow, we will conduct a Grand Bible Seminar. Higit sa lahat, magmula bukas, kami po yung magdadaos ng Grand Bible Seminar. Please open our mouth to preach the gospel boldly. Pakiusap, buksan niyo po yung aming mga bibig na may pangaral ng salita ng Diyos ng may kapatapangan. Please work the Holy Spirit and lead the many lost souls. At pakiusap, kumilos nawa ang Espiritu Santo at akayin niyo po yung maraming nawawalang kaluluwa. And let us glorify our Lord by saving many lost souls through this Bible Seminar. At nawa luwalatiin namin ang aming Panginoon sa magitan ng pagliligtas sa mga nawawalang kaluluwa. We really love your mercy and gracious. Kami po'y umaasa sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Dinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.